At nitong Abril, Diyan ka lang, ha? pagkatapos ng maraming taong pagkakakulong, Ay! Surprise! muling pinagtagpo si Ella at ang kanyang ina. Sobrang saya po. Hindi ko po mapaliwanag, tapos iyak na lang po ako ng iyak eh. Kasi sobrang saya ko po na nakita ko yung mama ko eh. Nakita mas maayos na po siya ngayon. Hindi tulad dati po na di ko halos mapanood yung palabas yun. Kasi naano po yung puso ko na parang sobrang nasasaktan. Kumpara noong huli naming pagkikita sa kanyang barong-barong sa Muntinlupa, malaki na ang ipinagbago ni Nanay Apple ngayon. Mas nakalalakad na siya, mas nakakakain, at mas naaalagaan. Hindi na rin siya tulad ng dati na umiiyak lang sa isang sulok. So ito ang everyday activity nila? Yes po, ma'am. Nakakatuwa Yan po. naman. So every year din yan, nababago din po yan. This year, yan na yung mga napopost na namin. Lalagyan na po ng mukha, mata, at saka ilong. Tapos itong pinakataas niya, yung Sa tulong ng mga social worker dito, nanumbalik ang kanyang sigla at may nabuo na rin siyang mga kaibigan sa loob ng bahay kanlungan. Porsigido siya lalo na ngayon na si Ella ay nakalabas na si Ella. So parang nandun yung kanyang motivation po talaga na makarecover siya. Sa totoo lang, malayo pa ang tatahakin ni Nanay Apple bago tuluyang gumaling. Mahaba pa rin ang tatahakin ni Ella bago magkaroon ng sariling tahanan at kabuhayan. Pero ang lahat ng lakbay ay may pinagmumulan. At ang mahalaga, nagawa na nila ang unang hakbang. Mag-aaral muna ako, tapos magtatrabaho. Oo, kukunin na kita. Kunin ko na daw siya. Hindi ka pa niya makukuha ngayon eh. Kasi wala pa siyang trabaho. Oo. Oo. Pagka nagkatrabaho daw po, kukunin ko daw siya agad. Para mapabilis ang paggaling ni Nanay Apple, dinala namin siya sa isang therapy center. Nakapag-therapy ka na po ba before? Tayo po muna tayo. Yan, okay. So ito po yung magiging parang safety nyo po. Para in case later, pag nag-try po tayo mag-exercise, hindi po kayo mahuhulog. Bigay bigat sa kaliwa. Okay, and then kanang paa. Very good. Wait, Pero dito rin namin nalaman ang masakit na katotohanan. bilang ka nga. 3, 8, Hindi lang pala isa, kundi 5 beses na palang nasustroke si Nanay Apple. 5, 6, Ang problem doon, it's multiple strokes already. With the stroke, the chance increases by 5% each year to a maximum of 25% per year. So, dahil nakalima na siya, mataas na din talaga yung chance na maulit. And every time maulit yung stroke, palala ng palala. So, Kasi 5 times na siyang nasustroke.
Even with the first one, tumaas na yung risk niya. Demo po ni Kuya Vince, ni Sir Vince. Tinapat kami ng doktor. Mababa na raw ang tsansa na makalalakad pang muli si Nanay Apple. Okay, good. And up. And sit. Tinapat kami ng doktor. Mababa na raw ang tsansa na makalalakad pang muli si Nanay Apple. Ang golden period ng stroke recovery is 3 to 6 months. Dahil tapos na po yung time na yon, yung goal namin for recovery, mababa na, hindi na yun eh. Hindi namin goal actually mag-full recovery ka. Ang goal namin is, kung ano man yung naiwan, yun yung hopefully ma-improve. Kung hindi man totally ma-improve, wag lang lumala. Mahigit 9 milyon ang nakatatanda sa ating bansa. Sa kasamaang palad, halos 2 milyon sa kanila ang hindi nakatatanggap ng sapat na kalinga. Ang iba, inaabandona pa ng mismong pamilya. Siguro maganda nga to talaga, no, ma'am, na mapanawagan talaga na sana bigyan nila ng puwang sa puso nila yung kanilang, ang aming mga lolo't lola. Kasi kung kami napamahal sa amin, for sure mahal din naman siguro nila yon. Kasi kahit ano pang naging problema sila sa family nila, pamilya pa rin, dugo at laman pa rin. Ayon sa bahay kanlungan, sa kabila ng kanilang sitwasyon, maswerte pa rin daw si Nanay Apple dahil meron siyang anak na kumakalinga sa kanya. Marami raw kasi iniiwan na lang ng kanilang pamilya. Mahirap magsimulang muli, pero patuloy silang kumakapit. Kumakapit sa pag-asa na darating ang panahon, magkakasama rin sila. Mama, mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para maging maayos ang buhay namin. Iyak po ako. Yun po. Palakas lang po siya. Ganun. Kasi Kasi magsasama pa po kami ng mahabang panahon. Isang magandang regalo ang aming natanggap. Dumating na ang birth certificate na aming hinihintay. Isang simpleng papel para sa marami sa atin, pero isang mahalagang hakbang sa pagbabagong buhay ni Ella. Ito na ang unang step. Ang susunod nito, ano kukunin mo na? NBI clearance. Clearance po, saka mga ID. ID. Kumuha ka na ng ID, NBI clearance. Konti na lang. Magagawa rin natin to. Mahababalik mo rin yung buhay mo. Salamat po. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Paano, uwi na pa ka? Oh, sige. Sana nga, ito na ang simula ng kanyang pagbabago. Bye-bye! At sana, maging mabait sa kanya ang mundo. Di naman po lahat ng nakulong masama. Di naman po lahat ng nakulong criminal po talaga. Ganun. Sana po bigyan natin ng pagkakataon yung mga ganun klaseng tao. Katulad po ng na makapagbagong buhay.